Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our Bible Study YouTube channel. This is Pastor Rod ulit. Ang ating topic sa ating pag-aaral ngayon ay ang kaligtasang alok ng Diyos ay para sa lahat. Ito'y para sa lahat. Ito walang napipili. Okay. Sa Lumang Tipan, ang sabi doon kay Isaias ay, sabi ng Panginoon kay Isaias, narito ako't laging naghihintay na sila'y tanggapin ko, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. So, tingnan natin, kasi sa Bagong Tipan at Lumang Tipan, tingnan natin ang pagtawag ng Diyos sa mga tao. So, ang sabi niya sa chapter 1, verse 2, Isaiah chapter 65, sinabi ng Diyos, ako'y nahahandang ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako't laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy, lagi nakaunat yaring mga kamay at handang tanggapin ang bayan kong hirang. Bayang na humaling sa gawang masama, mga likong asal at mga sinusunod bawat maibigan. So doon sa Lumang Tipan, kung ating titinan ang pagkatawag ng Diyos, ay naghihintay siyang lumapit ang tao. Ang gusto niya lumapit ang tao sa kanya, sa Diyos. Subalit nabigo siya, ayaw lumapit ang mga tao. Kaya nagalit ang Diyos. Bakit anong ginawa ng mga tao? Sabi niya sa verse 3, sabi niya, tinitikis nilang ako ay galitin. Nilapastangan, naghahandog sila sa mga sagradong harden, sa mga altar ng pagano, nagsusunog sila ng mga piling kamangyan. So makita natin na ang ayaw ng Diyos, sila ay lumalapit, imbis dapat sa Diyos, ay doon sila sumasamba sa mga, sabi niya pagano, sapagkat ito yung nasa Diyos-Diyusan. Kaya nga doon kay Sophonias, ganyan din ang pagkasabi niya. Sasabi niya sa verse 5, okay, ito kasi ay tungkol doon sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan, sa mga pumupunta pa sa mga kay Baal, at ito naman ay isa kay Malcolm. So sabi ng Panginoon dito, kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan at sumasamba sa mga bituin. Yun, may mga sumasamba talaga para sa bituin. Ang mga taong kunwari nanunumpa sa pangalan ng Diyos, ngunit sa pangalan pala ni Malcolm. Itong si Malcolm ay isang Diyos-Diyusan. At saka sabi nga niya dito kay Baal pa, mga saserdote ng kay Baal. Kaya kung ating makita, imbis lumapit ang Diyos, imbis lumapit ang mga tao sa Diyos, ay sa mga Diyos-Diyusan sila pumupunta. Subalit, alam mo, kahit hanggang ngayon, marami pa rin ang mga lumalapit sa mga Diyos-Diyusan at hindi talaga lumalapit sa tunay na Diyos ayon sa aral at salita ng Diyos. Kaya kung ating titingnan, halos pareho noong panahon, noong unang Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Subalit, sa Lumang Tipan kasi, hinihintay ng Diyos ang paglapit ng tao sa Kanya. Sa ating panahon ngayon, sa Bagong Tipan, kay Kristo ay magkaiba. Sapagkat ang sabi niya sa Epeso, ang kagandahang loob ng Diyos ay ganito ang kanyang sinabi. Sabi niya sa chapter 2, verse 8, to 9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo
sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. So, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Dito hindi nagmula sa tao, kasi doon sa lumang tipan, sa tao kasi pupunta ang tao dapat. Hinihintay ng Diyos na pumunta sa Kanya. Pero dito, hindi. Sapagkat sabi niya rito sa verse 9, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So dito, ang kagandahang loob ng Diyos kasi ay ang Diyos mismo ang tumawag sa tao. Kasi ang tao ay, dahil ang tao doon sa verse 1 to 5, ganito ang sabi niya. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahali sa mga taong suwain. So sinasabi ng Diyos suwain na tao kasi hindi sumusunod niya sa Kanya at hindi sumusunod sa Kanya mga aral. Kaya ang ginagawa naman talaga totoo lang, kahit ako man ay noon nung wala pa sa Panginoon ay sinusunod natin ang gusto ko, kung anong gusto ko, pero walang basihan na ayon sa salita ng Diyos kasi wala pa naman talaga tayong alam na salita ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. So, ganyan niya. Pero dahil nasa mabuti ang Diyos, dahil niya sa pag-ibig sa atin, kaya sabi nga niya sa verse 3, dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't ang ating likas na kalagayan ay kabilang kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So, yun ang kalagayan ng tao nung wala pa tayong pananampalataya, wala pa tayong alam sa salita ng Diyos, hindi tayo sumusunod sa kanyang mga aral, at saka hindi natin sinusunod talaga siya sapagkat hindi natin alam ang kanilang mga aral. Subalit, sabi niya sa verse 4, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So, dahil doon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Napag-aralan natin noong nakaraang mga gabi na ang kagandahang loob ng Diyos ay ang Diyos mismo ang tumatawag sa atin. So, ganyan ang nangyayari. Kaya nga ang sabi ay, kaya nga ang kagandahang loob ng Diyos ay ganito ang nangyari. At tayo sabi niya sa Juan chapter 6. Okay, sa Juan chapter 6, verse 37. Okay. Lalapit sa akin lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. Okay. Si Kristo ang nagsasalita na ang sabi niya, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. So, yung kagandahang loob ng Diyos na kanina sinabi sa Efeso, yun yung sinasabi dito ni Juan, na nang sabi ng Panginoon dito sa aklat ni Juan na hindi sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki sapagkat ang unang tumawag talaga sa atin ay ang Diyos. Kaya nga ang sabi niya rito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kaloobang nagsugo sa akin. So, sinugo siya ng Ama di ba? So, para ihayag sa atin ang salita ng kaligtasan, ang paghahari ng Diyos. So, ang sabi niya, ang unang talagang tumatawag sa atin ay ang Diyos. At ang sabi nga niya sa verse 39, at ito ang
At ito ang kanyang kalooban na huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. See? Kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Bakit niya binigay kay Kristo? Tayo, bakit niya tayo binibigay kay Kristo? Sapagkat na kay Kristo ang aral. Sa Kristo ang ibinigay niya ang aral ng Ama kay Kristo at siya ang naghatid sa atin para malaman natin ang kanyang mga aral at para tayo makasunod sa kanya at para tayo ay maligtas. So, kung atin din, siya talaga ang unang tumawag. Kinuha niya tayo, dinala niya tayo kay Kristo. Ganyan, alam mo kung minsan ito ay hindi natin, unconsciously, hindi natin nalalaman. Kahit ako man ang una sabihin ko ako ang naghanap, ako nag-ano. Pero hindi ka pala magkaroon ng desire o magkaisip na hanapin mo to kung hindi luluubin ng Diyos. Kaya kung luluubin niya, ikaw talaga dadalhin niya. Maliban kung hindi ka tumugon sa kanyang panawagan at sa kanyang pagtawag sa iyo. Kaya nga sabi niya sa verse 44 to 45, walang makakalapit sa aking malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. So maliwanag dito na ang sabi ng Panginoon, walang makakalapit sa anak kung hindi siya dalhin ng Ama. So hindi tayo makakalapit, ang isang tao hindi makakalapit sa mga pag-aaral, hindi siya makapagbasa o makapag-aral kung hindi niya dadalhin ng Ama doon sa mga ngaral para makapakinig ng aral ng Diyos. Kaya nga, maliwanag dito ang sinabi niya, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. See? At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Okay? So lahat ng lalapit sa anak kay Kristo, tuturuan. Kasi nga tayo, matututo tayo roon dahil nga nasa kanya ang aral at sa atin niya para makapakinig tayo sa aral. Kaya nga sa panahon ngayon, wala naman dito si Kristo, wala tayong mapuntahan kung hindi sa pamamagitan nito sa Biblia na dapat makinig tayo sa mga nangangaral at magkusa naman tayong magbasa. Pagkatapos na makatapos natin magbasa, kung hindi natin maunawaan, kapag mayroong nangangaral at pupunta tayo sa mga pastor o kung sinong at mga ngaral na malapit sa atin, tanungin natin kung yun ay hindi natin maintindihan at maunawaan. Sapagkat ipapaunawa naman sa atin ng banal na Espiritu kung tayo ay talagang masigasig tayong naghahanap sa Kanya at gusto nating malaman. So sabi nga niya sa verse 45, walang makalalapit sa verse 45, na susulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So ganyan ang ginagawa ng Diyos Ama, nadadalhin tayo kay Kristo. At kung nandun na tayo kay Kristo, tuturuan tayo, matututo tayo sa kanyang mga aral. Kaya napakahalaga na alam natin ang kanyang mga aral para tayo makasunod at hindi tayo. Kaya nga ang ating titingnan, mapalad tayo sa bagong tipan kay Kristo. Sapagkat dito kay Kristo mismo ang Diyos ang tumatawag at tayo talaga dadalhin niya. Sa lumang tipan, naghihintay ang Diyos sa tao na lumapit sa Kanya. Kaya sabi nga niya sa ating napag-aralan na binasa dito kay Isaiah chapter 65, nung ulit ko lang. Ako'y nahahandang ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Kahit man sa ngayong panahon sa atin, maraming ganito ang tao.
ayaw lumapit sa Diyos. Narito ako laging naghihintay na sila'y tanggapin. Napakasarap kung alam lang ng maraming tao na ang Diyos naghihintay naman talaga. Ngunit, ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy, lagi nakaunat yaring aking kamay. Imagine sa lumang tipan, nakaunat palagi ang kanyang kamay para ang lumapit sa kanya. Bayan, para tanggapin siya. Para tanggapin ang mga taong kanyang inihintay. Handang tanggapin ang bayan itong hinirang. Bayang na humaling sa gawang masama, mga likong asal, at ang sinusunod ay bawat maibigan. Okay, kung ating titingnan na sabi ng Panginoon dito sa verse 33, ay awit 33, na ang sabi niya nag-aantay siya palagi, nakaunat yung kanyang mga kamay para antayin at para tanggapin. Subalit, walang lumalapit. Kahit hanggang ngayon ay marami pa rin na, actually sa ating panahon, yun nga ang sabi natin kanina na ang Diyos ngayon ay dinadala niya talaga tayo. Kaso lang, marami rin na hindi tumutugon sa kagandahang loob ng Diyos pag dumating sa kanila. Kaya nga doon sa lumang tipan, palagi nag-aantay ang Diyos sapagkat ganito ang sabi ng Diyos, mula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. See? So pinagmamasdan niya Titingnan niya kung ano nga ba, mayroong talaga naghahanap sa akin. Kahit na sabi dito sa chapter 14, ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinisiyasat. Sinisiyasat niya. Mayroon pa kayang isang maliwanag na ang mga matinong sa kanya naghahanap? Yan ang sabi ng Panginoon. So, tinitingnan niya yun kung mayroon niya. Kaya nga, ang sabi niya nakaunat araw-araw nakaunat ang kanyang kamay para abutin ang mga tao. Kaya lang, walang lumalapit sa kanya. Pero sa ating panahon sa bagong tipan, ganito nga rin. Ang kagandahang loob ng Diyos palagi ay dumarating sa tao. Kaya lang, dito kuminsan, hindi alam ng tao. Kaya, kuminsan tinatanggihan niya talaga. Mayroon ka nang may pupunta na sa kanya para siya ay pahayagan ng salita ng Diyos. Pero tinatanggihan. Di ba? So, ganun din ang parang pagkahawig. Doon naman, ayaw lumapit. Dito naman, ang Diyos na mismo lumalapit. Ang tao naman, ang kadalasang tumatanggi. So, pag nilapitan tayo ng mga taong mangangaral na mag-open ng Bible study, nag-aral tungkol sa Diyos, marami ang taong tumatanggi. Kaya ganyan din ang nangyari sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ganoon din, except na ang kaibahan sa lumang tipan, ang Diyos nag-aantay na lumapit ang tao. Sa bagong tipan, ang Diyos ang tumatawag. Kukunin kanya, dadalhin kanya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dadalhin kanya kay Kristo. Kaya nga sa ating panahon ngayon, dadalhin kanya sa mga ngaral para pakinggan mo ang kanyang mga aral at salita. Kaya para makapakinig at matuto, sabi niya, tuturuan niya at ang lahat ang taong lumapit, tinuruan ng Ama, ay matututo kapag tinuruan na ni Kristo. Kaya napakahalaga na malaman natin kung gaano ginagawa ng Diyos para sa mga tao. Amen? Purihin ang Diyos at tayo manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo. Tunay nga, Lord, na kuminsan hindi alam ng marami kung ano ang ginagawa mo sa iyong mga nilalang. Kami sa aming mga tao. Kaya kuminsan, Panginoon, marami na
dala mo na sa mga pangangaral, subalit maraming tumatanggi. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at ang makapakinig sa mga taong wala pang ganap na pananampalataya. Buksan mo ang kanilang puso at isipan at pangunawa, Panginoon, para sila man, Panginoon, ay makalapit sa iyo at tunay na makasunod sa iyo para kasama sila sa iyong pagliligtas sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga aral na itinuturo mo sa amin kung paano kami, Panginoon, manampalataya at manalig sa iyo. Paano kami lumapit sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang aral na ito na aming pinag-aralan niya yung gabi. Sa iyo namin, Lord, ito ipinagkatiwala sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi muli at huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe para palaging nakarating sa inyo ang every night nating Bible study. At sa mga nakapag-subscribe naman, i-share naman ninyo para makarating ang mga mensaheng ito para sa mga maiksi lang naman at maraming tao makapakinig. Amen. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang gabi po.